Calculator Techniques for Engineering Board Exams, Part 1. So let's say tinatry nyo i-shift solve yung equation na ito. So you press shift solve at midway sa pagko-compute ng calculator, na-realize nyo na meron pala kayong maling na input. So ang gagawin nyo para hindi nyo na kailangan i-type yung mahabang equation ulit is just press CA. Ngayon makikita nyo yung page na ito, CA break. After that, press either yung left or right button at makakabalik na kayo sa original equation nyo para gumawa ng corrections. So there, press shift solve ulit. And ayun, nakuha na ng calculator yung tamang sagot. Follow for more tips at calculator techniques. Calculator techniques, part 2. So, did you know na kaya nyo makapag-shift solve sa calculator na ito gamit ang iba pang variables other than x? So, let's say gusto nyong i-shift solve yung a minus 5 is equal to 8. Ganyan. So, kung magno-normal shift solve kayo, ang lalabas sa calculator ay variable error. So, ang workaround dyan is lagyan nyo ng comma sa tabi ng equation. So, shift comma, then press A. So, again, ino-normal shift solve natin siya. At, yun, makikita nyo na pwede na kayo mag-solve for A. Press equals, and there's your answer. Follow for more tips and calculator techniques. Calculator techniques, part 3. So, if ever mag-shift solve kayo ng equation na ganito, kung saan yung variable nyo ay nasa denominator na nga, at may exponent pa, may expect nyo na medyo matatagalan yung calculator nyo na isolve ito. So, para mapabilis yung process, ang pwede nyong gawin is ilagay muna yung variable sa numerator at tanggalan na rin muna siya ng exponent. So, try nating i-shift solve yung equation na ito. Ang makukuha nyo is this answer. Ngayon, ang kailangan nating gawin is i-reverse yung effect ng paglalagay ng variable sa numerator at pagtatanggal ng kanyang exponent. So, i-reverse muna natin yung paglalagay ng variable sa numerator. Magagawa yon by getting the reciprocal ng nakuha nating sagot. So, 1 over answer. At para naman ma-reverse yung effect ng pagtatanggal ng exponent, ang pwede nyong gawin is kunin yung fifth root ng nakuha nyong sagot. At ito na yung magiging correct answer. Calculator Techniques, Part 4. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang hack para mas speed up yung pagko-compute ng calculator nyo. So, try nyong i-input yung expression na ito sa calculator nyo at tingnan nyo kung gaano katagal aabutin. So, let's press equals. And there, inabot yung calculator natin ng about 20 seconds bago maka-arrive sa final answer. What if ayaw nyo maghintay ng ganun katagal? Ang gagawin nyo is press shift, then set up, at pipiliin nyo yung line. Ngayon dito, ilalagay natin yung same integral pero kailangan natin maging maingat kasi linear na yung ating input. Ngayon, may i-input ulit kayo na third comma at ito ay para sa allowable error. Basically, choose any number na close to 0. So, let's try 0.1. Close parenthesis at try nating isolve. Tingnan natin kung gaano katagal aabutin ito. And there, wala pang 5 seconds pero nasolve na agad ng calculator natin yung sagot. Calculator Techniques, Part 5. So, recently ko lang din to nalaman pero let's say meron kayong number na 146,03459 at tinatanong sa inyo kung prime ba to or composite. May shortcut yung Canon calculator dito at sa tingin ko sa lahat ng calculators na meron ako, ito lang yung nakakagawa nun. Ang gagawin nyo is press equals, then press shift, then ito, yung PFAC, which stands for prime factorization. Press nyo lang yan, and there, binigay na sa inyo lahat ng factors niya. Follow for more tips and calculator techniques. Calculator Techniques, Part 6. At ngayon, pag-uusapan natin ang key presses. So, dahil time pressured yung board exam, kailangan alam natin yung pinakamabilis na paraan para makapag-input ng formula. So, let's say pinapahanap sa inyo yung area ng circle na may diameter na 5. Instead of applying the standard formula na pi r squared, so bilangin natin yung key presses doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merong 9 key presses para makapag-input ng area. Ano yung mas mabilis na paraan dito? Pwede natin gamitin yung alternative formula na d squared pi over 4 na gumagamit na agad ng diameter. So, bilangin natin kung ilang key presses yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. 6 key presses lang ang kailangan natin para makapag-arrive sa same answer.
Parang maliit na bagay lang siya sa una pero makikita nyo rin na marami kayong masisave na time kapag alam nyo yung shortcut dito.